po ay may 2 apo na. Isang 5 years old, saka isang 8-month-old. Kaya maalaga po bantayan natin ating mga sanggol. Doon po sa kaliwang bahagi ay isang ehemplo po ng bukol sa baga. Next slide. Kahit anong parte po ng katawan, maaari nating ipa-x-ray. Ano po? Ang muka, ang ulo, ang tiyan, ang gulugod, ang tadyang, mga kasukasuan natin. Pwede po lahat yan ipa-x-ray. Kaya ano po, sa kamay ng yung mga eksperto po, ligtas po ang x-ray. Yung benepisyo po niya ay mas nakakahigit sa panganib na dulot ng x-ray. Pwede po ba kayong magpa-x-ray araw-araw sa loob ng 365 days? Ang dulot pong, next slide. Ang dulot pong radiation ng x-ray ay 0.1 millisieverts lang. Ang safe po ay 100 millisieverts kada taon. So kung kukumputin nyo 365 times 0.1, 36.5 millisieverts lang po ang natatanggap nyo mula sa x-ray na radiation. Kaya safe po na magpa-x-ray araw-araw. Kasi po yung iba natatakot kaka-x-ray ko lang, x-ray na naman. Mahalaga po yung kung minomonitor po yung kondisyon ng inyong baga. Ano po? Huwag kayo pong matakot, mas malakas po yung radiation na nakukuha nyo sa natural sources kaysa sa medical x-ray. Ano po? Opo, safe nga po na araw-araw magpa-chest x-ray. Pero bakit nyo naman po gagawin yun pag wala naman pangangailangan? So, nire-request lang po ng doktor yon kung talagang kailangan nyo po. At hindi po lahat ng tao sa lahat ng oras ay pwedeng ma-x-ray. Tulad po ng mga buntis, lalo na sa unang 3 buwan, mapanganib po doon sa sanggol sa kanyang sinapupunan. Maaari po siya magkaroon ng deformities kasi yung x-ray maaring makakos po ng mga mutations. So iniiwasan po yung x-ray sa unang 3 buwan. Pero kung talagang kailangan po na naghihingalo yung nanay, pwede naman po takpan yung tiyan ng shield ng lead para maprotektahan yung bata. Ano po? Yan nga po, ang low risk radiation po is less than 3 millisieverts per year. Alam niyo po ba sa States, ang average na natatanggap ng bawat tao ay 3 millisieverts. Kahit hindi po magpa-x-ray, kahit hindi magpa-CT scan, nakakatanggap po tayong lahat ng radiation. Yung mahilig nga po magbiyahe, mas malapit po tayo sa araw, sa source ng radiation, mas malakas po yung dose na natatanggap natin. Kaya yung mga jet setter po, mas malaki yung risk nyo sa radiation. Gaya po ng nabanggit ko kanina, pag lagi pa ko yung window seat, added radiation na naman po kasi nakakatagos po yung UV light dun sa salamin ng eroplano. Kaya kung ano naman po, paulit-ulit naman yung biyahe nyo, yung exciting po pag yung first time kayo sumakay sa eroplano, gusto lahat sa tabi ng bintana. Ano po? Pero pag siguro yung palagi na kayo nagbabiyahe, doon na kayo medyo sa gitna, malayo sa bintana. O kaya, bubuksan nyo na lang paminsan-minsan yung bintana ng eroplano. Pag nasa himpapawid naman po kayo, wala naman kayo makikita kundi ulap Yan po, sa chest x-ray po, 0.1 millisieverts ang natatanggap niyong radiation. Katumbas po yan ng 10 araw niyong pamamalagi sa labas ng inyong tahanan. Ano po, ang CT scan po, mas malakas po kasi gamma rays po yung gamit sa CT scan. Kaya ang natatanggap niyo po ay 1.6 millisieverts kada CT scan ng chest. Ano po? Katumbas po yan ng 7 buwan ng radiation na natatanggap nyo mula sa natural sources.
Ang mammogram po, 0.4 millisieverts, katumbas po ng 7 linggong radiation na mula sa mga natural causes. Ang PET at CT scan po, mas malaki po. Kasi para po ang principle yan, fluoroscopy. Habang po tumitibok yung puso, nakikita nyo gumagalaw yung daloy ng dugo. Pag kayo po ay nag-iisip, umiilaw po yung sa utak. Kasi ang PET-CT po, combination po rin ng may CT scan din pong ginagamit. So gamma rays din po ang gamit dyan. Dental x-ray po, 0.005 o katumbas ng isang araw na pamamalagi nyo sa labas due to natural causes. Yung panoramic view, yung kinukunan po yung lahat ng ngipin nyo, ano po, mas mataas po ang dosage ng konti, 0.025 millisieverts o katumbas ng 3 araw from natural sources. So wag po tayong matakot kung kayo po ay i-request na magpa-x-ray ng madalas dahil po alam naman po ng doktor na para sa ikabubuti niyo po kaya nire-request ito. Wala naman po sigurong irresponsableng doktor na maisipan lang, sige pa-x-ray mo na lang. Baka yung iba, yung mga tinatamad mag-isip, ano bang sakit nito? Pa-x-ray ko na lang. Yeah. Next po. Ang benepisyo nga po ng x-ray ay mas nakakahigit sa panganib o side effects sa kamay po ng mga eksperto at sa mga nag-aral ng ganito. Ako po ay tagabasa lang ng x-ray. Ang mas mahirap po ang trabaho, yung mga radtech. Kasi po sila yung nagpo-posisyon sa inyo. Pag nag-expose po sila, maaari po rin sila tamaan ng radiation. At katabi nyo po sila, nagpo-posisyon. Kung may COVID kayo, may panganib po rin silang magkaroon ng COVID. Ano po? Next slide. Yun nga po, ang ginagamit po yung tamang dosage lang ng radiation para sa examination. Paano po mababawasan ang radiation na matatanggap ng pasyente? Unang-una po, ayun, tamang distansya. Ano po? Kung kayo po ay nagbo-bonfire, yung nagsisiga, hindi po ba pag mas malapit kayo dun sa apoy, mas mainit? Ganon din po sa radiation. Mas malapit kayo sa source ng radiation, mas malaki po yung dose na natatanggap nyo. Kaya po napag-aralan na dapat sa chest x-ray, 6 feet po ang layo mula sa tubo sa pasyente. Pinaka-safe na distansya na hindi po nagkukos ng distortion sa imahe. Po, next po. Ayan po, pangalawa pong prinsipyo, yung oras. Kung may galit po siguro yung radtech sa inyo, pwede kayong ibabad sa x-ray. Pero mga professional naman po yung mga yan. So, kung kaya po nang mag-expose ng 0.1 second lang o 0.2, ganun pong gagawin nila para hindi po kayo mababad sa radiation. Ano po? Isa po yung nasabi ko na yung distansya at yung mga panangga. Kung kayo po ay sensitive yung inyong thyroid, pwede pong lagyan ng thyroid shield. Yun nga po, pag hindi nyo sigurado kung kayo buntis, pwede pong lagyan ng shield dito sa may pelvic area. Marami pa pong paraan ng shielding na maaaring gawin. Ano po? Yan po yung aming sinusunod na prinsipyo yung ALARA principle, as low as reasonably achievable. Yung tamang pinakamaliit na dosage po ang ibibigay sa inyo para makita yung epekto na gusto, yung magandang imahe. Ayan nga po, nabanggit ko, ang nagpo-posisyon po sa inyo yung radiologic technologies. Dati po, meron pa pong plaka. Kaya lang yung plaka po kasi gumagamit ng rare earth metals na rare na nga po, na pahirap na pong lumikha ng mga plaka. At sa malapit na hinaharap, gagawin na pong obsolete yung mga X-ray films kasi nagkakaubusan na ng rare earth metals. Ngayon po, digital na po tayong lahat.
Gaya po sa ating department, digital na po kami, wala ng plaka. Dati po pagka x-ray, huhugasan yung plaka, isasampay. Kaya nagtatagal din po bago ma-x-ray yung kasunod. Kasi titingnan nyo kung maayos yung kuha. Pag hindi, x-ray nyo na naman, ulitin na naman, didagdag dosage na naman ng radiation. Sa digital po, pwede namin ma-adjust yung image, yung liwanag ng image, at saka yung linaw, yung focus. Pwede po namin i-zoom in dun sa area na may suspicion. Kaya mas advantageous po yung digital. Yun nga po, sabi ko, in the near future, magiging obsolete na po yung films. Inuumpisahan na nga pong bawasan yung paggamit ng films. Siguro doon na lang po sa mga liblib na pook sa mga probinsya na lang po yung gumagamit ng films. May problema rin po sa storage ng films. Kasi madali pong pumangit yung quality ng films pag hindi tama yung storage. Nabubura rin po yung imahe. Kaya hindi mo na rin magagamit sa pag-check up mo ulit. Yan po. Sa mga kasama ko pong mga doktor, sabi po nila, yung galing daw po ng radiologist ay makikita kapag hindi binigyan ng history. Napaka-unfair naman po nun. Pag kayo po ay nagre-refer sa ibang espesyalista, kompleto po yung history, kung kailan nag-umpisa ang sakit, kung kailan lumawala, kung family history. Kailangan po rin ng radiologist yung ganong impormasyon. Dahil hindi po kami manghuhula. Kadalasan po hindi namin nakikita yung pasyente. Dadating sa amin, yung plaka na o yung imahe na. Hindi bali na pong sabihin nyo na hindi magaling na radiologist yan kasi humihingi pa ng history. Hindi po sa ganon. Labas na po, mas malaki kaysa sa aming mga radiologist po yun. Kapakanan ng pasyente po kaya kami humihingi ng history. Hindi na po ito pagalingan. Ano po? Ano yata? Kaya pakiusap ko sa mga kapwa ko doktor, bigyan nyo naman po kami kahit cheap complaint man lang. May ubo ba yung pasyente? O nahihirapan bang huminga? Hinahapo ba? Makakatulong din po ito para sa ating mga pasyente kung tama ang aming magiging diagnosis. Ano po? Wala na po yata. Tapos na po. Maraming salamat po sa inyo po. Maraming pong salamat, Dr. De La Cruz. At yan, dami po nating natutunan ngayong umaga tungkol sa X-ray. Baka meron po kayong gustong linawin, tanungin kay Dr. By the way, Doc, yung awarding of certificate, mamaya na lang po sa anniversary natin. Sige po, mayroon po kayong gustong tanungin tungkol sa linawin tungkol po sa X-ray. Ayun. May narinig ako kanina, sabi niya, hindi pwedeng x-ray yung, hindi pwede ang buto. Yung loob po ng buto ang sinasabi ni Doktor. Pero nakikita rin po yung buto sa x-ray, di ba, Dok? Hindi po tinatagos ng x-ray yung buto. Pero makikita nyo po, yung outline ng buto, kaya masasabi nyo kung may bali, kung may namumuong tumor doon sa loob ng buto. Ano po? Kaya po, mabisa po yung x-ray sa pagkuha kung malaman yung mga bali sa buto. Kasi malinaw po nakikita yung mga buto, yung skeletal structure sa ating katawan. Meron pa po. So, ibig sabihin, wala kayong tanong kasi napakalinaw po nung explanation ni Dr. Ano po, sabi po agree po si Mother. So, pwede na po ba tayong mag-distribute ng snacks, mga madam? Ayan.